Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista. At ngayon ay susuriin natin ang paksang ang lihim na paraan sa paggamit ng castor oil upang muling may balik ang sexual na paggana ng mga lalaking higit 60 taong gulang. Paano kung sabihin ko sa iyo na sa pagpapahid lang na natural na langis sa partikular na bahaging ito bago matulog, mapapabuti mo ang sirkulasyon ng dugo at mararamdaman mo ang pagbalik ng iyong morning reflexes sa loob lamang ng 7 araw? Maaring hindi ito kapani-paniwala. Ngunit sa katunayan, maraming lalaking mahigit 60 taong gulang ang nagbahagi ng kapansin-pansing pagbabago sa pamamagitan lamang ng patuloy na pagsasagawa ng isang maliit na ugali gabi-gabi bago matulog. Isang paraan na hindi nangangailangan ng gamot, walang intervention, walang gastos, at gayon pa man ay nakakatulong sa kanila na may balik ang pagkalalaki na unti-unting kumukupas sa pagtanda. Ayon sa isang pag-aral mula sa Journal of Traditional Indian Medicine, ang castor oil kapag inilapat sa ibabang bahagi ng tiyan ay maaring magpasigla ng sirkulasyon ng dugo at magpahinga ng mga smooth muscles at lalo na itong nakakatulong sa pagsuporta sa sexual na paggana ng mga matatandang lalaki. At sa video ngayong araw, ako, si Dr. Rowena Bautista, ang gagabay sa iyo kung paano hanapin ang eksaktong bahagi para ipahid ang langis, ang pinakamagandang oras ng araw para gawin ito, at isang 7 araw na plano upang matulungan kang obserbahan ang pagbabago ng iyong katawan ng habang-habang. Lalo na, huwag laktawan ang simula ng video na ito dahil ibubunyak ko ang lihim na bahagi na madalas na mali ang pagpahid ng maraming tao na nagdudulot ng nakakadismayang resulta. Bago tayo dumako sa pangunahing nilalaman, hayaan mo akong makilala ka ng kaunti. Saan ka nanonood? Iwanan ang iyong sagot sa comment section sa ibaba. Masisiyahan akong malaman kung sino ang aking kasama sa paglalakbay na ito. At kung ito ang iyong unang pagkakataon na bumisita sa channel, huwag kalimutang i-hit ang subscribe button at i-on ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang nga paparating na siyentipiko, ligtas, at madaling sundin na solusyon na inyakma para sa mga lalaking mahigit 60 taong gulang. Ngayon, tuklasin natin ang pinakamahalagang bahagi para ipahid ang langis na ito at kung bakit ito ay maaring makaroon ng napakalaking epekto sa sexual na kalusugan ng isang lalaki pagkatapos lamang ng 1 linggo ng patuloy na paggamit. Unang bahagi, ang lihim na lugar para ipahid ang langis na direktang nakakaapekto sa circulatory system para sa sexual na paggana. Maraming tao kapag naririnig ang tungkol sa paggamit ng langis upang mapabuti ang sexual na kalusugan ay agad na naisip na ipahid ito ng direkta sa ari. Ngunit sa katotohanan, hindi lamang ito walang epekto, maaari pa itong magdulot ng iritasyon kung maling uring langis ang ginamit. Ang sikreto ay nasa isang ganap na naibang rehiyon at ito talaga ang lugar na kumokontrol sa daloy ng dugo sa genital area. Ang bahagi na kailangan mong puntiryahin ay ang ibabang bahagi ng tiyan at makabilang gilid ng singit kung saan maraming malalaking ugat ng dugo ang puro upang magbigay ng supply sa male reproductive organs. Partikular, ang bahaging ito ay may kaugnayan sa internal iliac artery, isang pangunahing sangay na direktang naghahatid ng dugo sa ari. Kapag bumuti ang sirkulasyon sa bahaging ito, mas kapansin-pansin din ang sexual na pagtugon. Bukod pa rito, ang rehiyong ito ay malapit sa lymph nodes at sa nerve roots na responsible para sa pelvic reflexes. Ang pagpapahid ng langis dito ay hindi lamang nagpapainit sa balat, kundi maaari ring magpasigla ng smooth muscles at mapabuti ang vascular tone, sa gayon ay sumusuporta sa mas mahusay na daloy ng dugo. Lalo na sa gabi kapag ang katawan ay lumilipat sa recovery mode, ang banayad na pagpapasigla sa castor oil ay nagiging mas epektibo na nakakatulong na magpahinga at mag-regenerate ng mga nakapalibot na tissue, hindi tulad ng regular na masahe na naglalayong magpahinga ng kalamnan. Ang pagpapahid ng langis sa ibabang bahagi ng tiyan gabi-gabi ay parang pagpapadala ng banayad
na senyales sa circulatory system na naghihikayat ng daloy nga dugo, nagpapalawa nga capillaries, at nagpapagaan ng tensyon sa paligid ng pelvic area. Ito ang pundasyon para sa pagpapahusay natural na kakayahang magpatayo ng hindi nangangailangan ng gamot o panlabas na aparato. Gayunpaman, ang pagtukoy ng tamang lokasyon ay ang unang hakbang lamang. Upang maging tunay na epektibo ang pamamaraang ito, kailangan mong pumili ng tamang uri ng langis at ilapat ito gamit ang tamang pamamaraan. Nagagabayan ko sa iyo sa susunod na seksyon. Ikalawang bahagi, bakit castor oil? Isang natural na langis na nagpapasigla ng daloy ng dugo sa mga parang hindi inaasahan ng ilan. Hindi bawat uring langis ay ligtas at epektibong makatulong na maibalik ang sexual na pagana. Ang castor oil, hindi lamang kilala sa tradisyonal na medisina para sa mga anti-inflammatory at laxative properties nito, kundi kinikilala rin ngang modernong pananaliksik para sa kakayahan nitong pahusayin ang sirkulasyon at pasiglahin ang smooth muscles kapag inilapat ng topically. Ang pangunahing dahilan kung bakit napili ang castor oil ay nakasalalay sa isang espesyal na compound na tinatawag na ricinoleic acid. Ito ay isang bihirang fatty acid na maring tumagos ng malalim sa balat at mag-activate ng mga prostaglandin receptors sa soft tissue na nakakatulong na palawakin ang ugat ng dugo at dagdagan ang lokal na sirkulasyon. Hindi tulad ng langis na nagmo-moisturize lamang sa ibabaw ng balat, ang castor oil ay tumatagos ng malalim sa peripheral vascular system na mahalaga para sa pagpapabuti ng sexual na reflexes. Bukod pa rito, ang castor oil ay may nakakapakalma na epekto sa manerbiyos sa ibabang bahaging tiyan na nakakatulong na mabawasan ang mechanical tension sa pelvic area. Ito ay lalo na kapakipakinabang para sa mga matatandang lalaki dahil ang koneksyon sa pagitan ng nervous at circulatory system ay may posibilidad na humina sa pagtanda. Kung ikukumpara sa mas karaniwang vegetable oils, tulad ng coconut o olive oil, ang castor oil ay may mas mataas na viscosity at mas matagal na nagpapanatiling ang init na lumilihangang pangmatagalang warming effect na sumusuporta sa mas mahusay na sirkulasyon at nakakatulong na mabawasan ang paghihipit ng kalamnan sa ibabang bahagi ng tiyan. Bukod sa pagpilingang tamang langis, ang kaalaman kung paano ito gamitin mula sa dosis, oras, hanggang sa pamamaraan ng masahe ang tunay na nagtatakda ng aktwal na bisa. Sa susunod na seksyon, ipapakita ko sa iyo kung paano magsagawa ng isang simpleng routine ng pagpapahid ng langis sa bahay na kayang sundin ng sinuman. Ikatlong bahagi, paano gamitin ng tama ang castor oil. Isang maling hakbang at maaring mawala ang maresulta. Maraming lalaki kapag naririnig ang tungkol sa pagpapahid ng langis upang suportahan ang sexual na pagana ay iniisip na sapat na ang paglalagay lamang nito sa balat. Ngunit sa katotohanan, kahit isang maling hakbang mula sa oras, daming ang langis na ginamit, hanggang sa paraan ng pagmamasahe ay maaaring maging sanhi na halos walang resulta o maging counterproductive kung maging iritado ang balat o masira ang sirkulasyon. Una, kailangan mong linisin ang ibabang bahagi ng tiyan at singit gamit ang maligamgam na tubig o maligamgam na tuwalya upang mabuksan ang butas ng balat at mas mahusay na masipsip ang langis. Pagkatapos, maglagay nga mga 3 hanggang 5 patak nga castor oil sa iyong palat. Dahan-dahang kuskusin upang painitin ito at pagkatapos ay ipahid ito sa balat. Gamitin ang iyong palat upang gumawa ng paikot na galaw sa clockwise direction sa loob ng 3 hanggang 5 minuto na nakatuon sa ibabang bahagi ng tiyan at sa singit kung saan maraming pangunahing ugat ng dugo ang puro. Upang mapalakas ang bisa, maari kang maglagay ng mainit na compress gamit ang tuwalya o heat pack sa loob ng mga 5 minuto pagkatapos magpahid. Nakakatulong ito na mapanatili ang init sa lugar. Sumusuporta sa mas malalim na pagsipsip ng langis
at nag-aktibaten ng mga vasodilasyon na reseptor sa ilalim ng balat. Ang pinakamagandang oras para gawin ito ay sa gabi, mga 30 minuto bago matulog kapag ang katawan ay pumapasok sa recovery state at ang mga prosesong tissue regeneration ay nagsisimulang bumilis. Isang mahalagang paalala, iwasan ang paggamit ng sobrang langis dahil ang mataas na viscosity ng castor oil ay maring makbara ng magabutas ng balat kung hindi nalinis ng mayos, at lalo na huwag kalimutang subukan ito sa isang maliit na bahagi ng balat kung ito ang iyong unang pagkakataon na gamitin ito upang matiyak na ang iyong katawan ay tugma sa langis na ito. Sa mga simpleng hakbang na ito, maari kang magtatak ng isang gabi-gabi na ugali na hindi lamang nakakatulong sa iyong magpahinga, kundi lumilikha din ng tamang kondisyon para may balik ng iyong katawan ang sexual na pagana ng natural. At upang mapakinabangan ng husto ang benepisyo, hindi ka dapat huminto sa pagpapahit lamang ng langis. Ang pagsasama nito sa iyong nighttime biological rhythm, tamang ugali sa pagtulog, at tamang posisyon sa pagtulog ay gumaganap din ng mahalagang papel. Isang bagay na madalas na nakakalimutan ng maraming tao, iyan mismo ang ibabahagi ko sa iyo sa susunod na section. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito hanggang sa puntong ito, salamat sa matiyagang pakikinig hanggang ngayon. Talagang pinahahalagahan ko ito. Mangyaring iwanan ang numero 3 sa comment section sa ibaba upang malaman kung hindi ako nakikipag-usap sa sarili ko. Ika-4 na bahagi. Pagpapalaki ngang bisa gamit ang tamang ugali sa pagtulog. Malalim na aktibasyon ng nighttime circulation. Kahit na naipahid mo na ang langis sa tamang bahagi, ginamit ang tamang uri, at sinunod ang tamang pamamaraan, maring hindi pa rin kapansin-pansin ang mga resulta kung ang iyong katawan ay hindi nasa tamang estado ng pahinga. Maraming lalaki ang madalas na nakakaligtaan ang tila simpleng salik na ito, ngunit ang iyong gabi-gabi na ugali sa pagtulo ay talagang gumaganap ngang malaking papel sa kakayahan ng iyong katawan na may balik ang natural na sexual na pagana. Una sa lahat, dapat mong iwasan ang pagkain ng hapunan ng masyadong huli o pag-inom ng stimulants tulad ng ala o kape pagkatapos ng 7:00 PM. Dahil ang masalik na ito ay madaling makagambala sa parasympathetic nervous system na responsible sa pag-regulate na malalim na pagtulog at pagpapahinga ng mga ugat ng dugo. Kapag ang iyong katawan ay nasa estado ng tensyon, gaano man kadalas mong ipahid ang langis, mananatiling nakablock ang sirkulasyon. Sunod ay ang iyong posisyon sa pagtulog. Ang pagtulog ng nakahiga na may manipis na unan na inilagay sa ilalim nga, iyong nga tuhod ay hindi lamang nakakatulong na mabawasan ang pressure sa lower back, kundi pinapabuti din ang daloy ng dugo mula sa lower body pabalik sa puso. Ang posisyong ito ay lalo nakapakipakinabang para sa pelvic area kung saan nakatuon ang ugat ng dugo na nagsusupply sa ari. Bukod pa rito, maari kang sa mga ilang mabagal, malalim na pahinga bago matulog, upang matulungan ang katawan na ganap na mapahinga. Nakakatulong ito na patatagin ang iyong heart rate, dahan-dahang pababain ang iyong blood pressure, at dalhin ang iyong katawan sa isang natural na estado ng pagaling na lumiliha ng perpektong kondisyon para sa castor oil na gumana ng epektibo sa buong gabi. Ang paghahanda, ang iyong kapaligiran sa pagtulog ng mayos ay parang paglihangang isang healing space kung saan maaaring muling ayusin ng katawan ang sirkulasyon, hormones, at sexual na reflexes sa isang napapanatiling paraan. At kapag ang parehong panlabas na pagpapahit ng langis at panlup na pahinga ay pinagsama ng maayos, ang maresulta ay darating ng banayat ngunit malinaw. Ngunit alam mo, sa anumang pamamaraan na may kaugnayan sa kalusugan, hindi lahat ay pari-parehong angkop. Magkakaroon ng ilang kaso na nangangailangan ng espesyal na pag-ingat kapag gumagamit ng castor oil. At iyan mismo ang kailangan mong maunawaan bago ito ilapat ng pangmatagalan. Ipapaalam ko ito ng malinaw,
sa susunod na section. Ikalimang bahagi, sino ang dapat maingat kapag gumagamit ng castor oil? Pag-iwas sa panganib, kahit na ang pinakamaliit. Bagamat ang castor oil ay itinuturing na isang banayad na medicinal oil at medyo ligtas para sa karamihan ng magumagamit, hindi ito nangangahulugan na lahat ay maaring ilapat ito ng walang pagsasaalang-alang. Sa katunayan, may ilang grupo nga tao na kailangan maging lalo na maingat bago isama ang castor oil sa kanilang pang-araw-araw na routine. Partikular kapag regular itong inilalapat sa ibabang bahaging tiyan. Una, kung ikaw ay kasalukuyang sumasailalim sa paggamot na may blood thinners o vasodilator medications, mag-ingat. Ang castor oil ay maring mag-ambak sa peripheral vasodilation at kapag pinagsama sa mga gamot na may katulad na epekto, ito ay maring magdulot ng masyadong mababang presyon ng dugo o magpataas ng panganib ng biglaang hypotension sa panahon ng pahinga sa gabi. Bukod pa rito, ang mga may sensitibong balat o may kasaysayan ng allergic reaction sa essential oils ay dapat munang subukan ito sa isang maliit na bahagi tulad ng pulso o panloop na braso. Kung makaranas ka ngang pamumula, pangangati o pantal pagkatapos na 12 oras, ganap na huwag itong ipahid sa ibabang bahagi ng tiyan. Para sa mga nakikitungo sa mga issue sa dermatological sa ibabang bahagi ng katawan tulad ng dermatitis, eczema, fungal infections o open wounds, ang pagpapahid ng langis ay maaring magpalalangang kondisyon o magdulot ng impeksyon. Laging siguraduhin na ang bahagi ng balat kung saan mo ipapahid ang langis ay malinis, tuyo, at walang pinsala bago gamitin ang pamamaraang ito. Lalo na sa makaso kung saan ang isang tao ay gumagaling mula sa abdominal surgery, may inguinal hernia, o may kondisyon sa atay o biliary, pinakamahusay na kumonsulta sa iyong doktor bago magpahid ng anumang uring ng langis sa bahaging ito, kabilang ang castor oil. Ang pag-unawa sa iyong sariling mga limitasyon sa kaligtasan ay makakatulong sa iyo na aktibong protektahan ang iyong kalusugan at makamit ang pangmatagalang resulta sa halip na makaranas ng mga hindi gustong reaksyon dahil sa kapabayaan. Kapag natiyak mo na ang kaligtasan at nagtatag ng angkop na routine, maari mo nang simulan ang pagbuo ng isang scientifically sound na 7 araw na castor oil application plan, isang planong walang pressure, hindi nakakapagod, ngunit nagbibigay pa rin ng kapansin-pansing resulta. At ibabahagi ko ang buong detalye niyan pagkatapos ng ika-6 na bahagi, ang 7 araw na plano upang may balik ang sexual na sirkulasyon. Ang mga resulta ay nagmumula sa pagiging pare-pareho at kahinahunan. Pagkatapos maunawaan ang tamang bahagi para ipahid ang langis, kung paano gamitin ng maayos ang castor oil kasama ang lahat ng kinakailangang paalala sa kaligtasan, ngayon ang oras na kailangan mong isang tiyak na roadmap. Maraming tao ang umaasa ng resulta pagkatapos lamang ng 1,2 araw. Ngunit sa katotohanan, kailangan ng oras ng katawan upang umangkop at unti-unting tumugon. Kaya't ang isang 7 araw na plano ay idinisenyo upang umayon sa biological rhythm ng mga lalaking mahigit 60 taong gulang. Sapat lamang upang simulan ang pagpapabuti habang iniwasan ang pagkapagod o psikolohikal na pressure. Mula sa araw 1 hanggang 3, ang pangunahing layunin ay makasanayan at ma-activate ang circulatory region. Ang kailangan mo lang gawin ay ipahid ang langis sa gabi nang patuloy bawat araw na sinamahan ng tamang posisyon sa pagtulog at ilang minuto ngang mabagal na pahinga. Ito ang foundational phase na nakaatulong sa iyong katawan na simulang maramdaman ang init sa ibabang bahagi ng tiyan, mas malalim na pagtulog at mas naka-relax na pakiramdam bawat umaga. Mula sa araw, 4 hanggang 5, ang katawan ay nagsisimulang lumipat sa response phase. Ang ilan ay maaring mapansin ang pagtaas ng pagiging sensitibo sa ibabang rehiyon o ang pagbalik ng morning reflex na matagal nang hindi nararamdaman. Huwag umasang ang anumang dramatikong pagbabago.
Bigyang pansin lamang ang mga banayad na senyales tulad ng mas nakaka-relax na pakiramdam, mas kaunting pagkagambala sa pagtulog, o pakiramdam na mas alerto sa umaga. Sa araw 6 at 7, kung tama ang pagkakagawa, ito ang oras na magsisimula kang mapansin ang mas malinaw na pagkakaiba, ang katawan ay parang muling nabuhay. Ang pelvic area ay nagiging mas maluwag, bumababa ang paghihi sa gabi at naibabalik ang pakiramdam ngang pagkalalaki sa isang napakanatural, hindi sa pilitang paraan, sa buong 7 araw na ito. Hindi mo kailangang baguhin ng husto ang iyong pamumuhay. Mga 10,15 minuto lamang bawat gabi na ginagawa ng patuloy at taos puso at ang mga resulta ay maaring sorpresahin ka. Mahal kong kaibigan, ang sexual na kalusugan ay hindi isang bagay na nawawala lamang sa pagtanda. Ito ay isang bagay na maaring may balik kung alam mo kung paano makinig sa iyong katawan at kumilos sa tamang oras. Isang maliit na pagbabago lamang bawat gabi ang maaring lumihangang pangmatagalang positibong epekto sa iyong sirkulasyon, sexual na reflexes, at ang kumpiyansa na nasa loop mo na. Huwag maghintay hanggang maging seryoso. Ang mga bagay-bago simulan ang pangangalaga sa iyong panlalaking lakas. Ang simple, pare-parehong maaksyon tulad ng pagpapahid ng langis sa tamang paraan, pagtulog sa tamang posisyon, at pag-alaga sa iyong sarili nang may pasensya ang mga susi upang mapanatili ang iyong sigla ng natural at napapanatiling. Kung nakita mong kapakipakinabang ang nilalaman ngayong araw, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang mga pinakabagong video na puno ng natural, batay sa agam, at madaling sundin ng mga pamamaraan na partikular na idinisenyo para sa mga lalaking mahigit 60 taong gulang. Salamat sa paglalaan ng oras upang manood hanggang sa dulo ng video na ito. Nais ko sa iyo ang patuloy na kalusugan, kumpiyansa, at pangmatagalang sigla sa anumang edad. Makita-kita tayong muli sa susunod na video.